So ito yung mga small business ideas namin sa inyo dahil ito yung mga low-risk businesses na pwede nyong pagkakitaan araw-araw na low-risk siya at pwede nyong panghanap buhay. No? So na-research namin to based on our experience and based on sa mga nakalap namin mga data about mga small businesses or mga maliliit na negosyo na pwede nyong umpisahan na madali lang. So Solomon, ano masasabi mo? Well, for one, sama nga. So these are small businesses pero meaning maliit lang yung kapital na kailangan ninyo. Madali lang itong i-set up, medyo mabilis yung i-set up. Ngunit, alalahanin natin na kahit anong negosyo, kahit anong trabaho, kailangan ng skills. So, yung mga business ito, baka hindi bagay sa inyo, depende sa skill set ninyo. Pero ibibigay rin namin kung anong mga kailangan na skills na kailangan nyo sa bawat small business na i-recommend namin. Sige, ano yung unang business na So, number one is personal training. So, alam natin ngayon, marami ng mga gustong maging fit today, pero minsan yung mga iba, wala silang oras para, or hindi nila alam kung paano maging fit. So, kung marunong ka, or kung mag-aral ka para maging personal trainer, parang kunwari maging Pilates trainer, maging gym trainer, pwede ka maging sariling negosyo kasi hindi ka naman kailangan pumunta sa Golds, pwede ka naman maghanap ng mga sarili mong kliyente, diba? Pero kailangan mo ng certification para maging Pilates or gym trainer or anong klaseng trainer para masasabi mo naman legit ka. Pero pagkatapos mo makuha yung certification, wala ka naman talagang puhunan kasi hindi ka naman magsiset up ng sarili mong gym. Usually sa mga kliyente mo, may mga may kaya or sila mismo magbabayad ng gym membership mo. So, ikaw magiging sariling boss mo, ikaw maghahanap ng sariling kliyente mo, pero serbisyo mo na binibigay yun, tapos oras mo yung medyo kontrolado mo yun, di ba? Tsaka meron ng physical noon, tsaka online, no? So kung online, ito yung mga naka-Zoom, marami din ganyan mga kliyente na gusto naka-Zoom, tapos tinetrain mo sila. So marami kang pwedeng klaseng kliyente, physical tsaka online. So maliit na yung puhunan, kailangan mo laptop or transportation fee para makapaglakbay dun sa bahay o gym ng mga kliyente mo. So maganda rin ang personal training business, di ba Solo? Oo. Okay, so yung next business na marirecommend ako ay yung drop shipping. So, kung ikaw ay sanay na sa online, no, so drop shipping / affiliate marketing, ito yung mga online selling na wala ka ng puhunan. Basically, commission basis ito, no? So, ikaw yung magbebenta ng produkto, pero yung mag-ship diretso yung kumpanyang may nagbebenta ng produkto. So, isa kang affiliate marketer. So, halimbawa, may nagpo-promote ka ng mga products sa TikTok or sa online mga platforms such as Facebook, pero yung link mo, magli-link dun sa kumpanyang nagbebenta ng mga produktong ito at magkakaroon ka ng commission. Or kung dropshipping man siya, ganun din, may commission ka, yung kumpanya na yun, ay siya na mag-ship diretso dun sa end client mo, bibigyan ka na lang ng commission, no? So, maganda nun, nasa marketing side, selling side ka na lang. Kailangan mo hanapin yung mga affiliate or dropshipping marketing companies or affiliate marketing companies na nasa isang video ko rin. So, ano pa masabi mo, Sol, dito? Well, regarding sa dropshipping at saka sa affiliate marketing, yung maganda nga is low risk. Kasi kung gusto mo magbenta ng mga items in the olden times, sabihin natin 1990s, feeling old na tayo, pero back in the day, kailangan meron kayong brick and mortar store. Dati walang ganito. Brick and mortar meaning may pwesto ka, diba? Tapos bibilin mo yung inventaryo mo. Talagang mamumuhunan ka. Risk. Ng mga, kasabihin natin, mga damit. Bibili ka ng 100 na shirts, diba? Hindi mo alam kung mabebenta yung mga shirts mo. Yung maganda sa dropshipping, kasi parang marketing person ka nga lang, tulad nga rin sabi ni Morgan, pag sa dropshipping, meron ka nang nahanap na supplier online. Warehouse na niya, produkto niya, may presyo na siya. So yung gagawin mo na lang is, magpapatong ka na lang sa produkto na yun, tapos i-market mo yung produkto na yun, let's say, sa Shopee o sa Facebook. Tapos, bibilin mo lang yung actual product na gusto ng kliyente mo pag may bumili na ng product. So yung risk nga is, pag may bumili na customer sa inyo, let's say isang t-shirt, kiklik mo lang ng order ng isang t-shirt dun sa dropshipping supplier mo. Pero technically, ikaw yung nagbenta. Yung problema nga lang dito is, syempre, yung mga margins mo, hindi mo naman pwedeng ipatong na parang 2 times yung price ng t-shirt kasi wala rin naman bibili ng, let's say, yung gamit na yun na din-dropshipping mo. So, maganda nga yung idea ng dropshipping. Medyo sumisikat na to sa West. Hindi pa siya kasing sikat sa Pilipinas, pero may mga early entrepreneurs na nagsa-start nito. So, I think it's a good low risk, low investment business. Kailangan lang talaga medyo may laptop ka, may internet ka, syempre. Tapos syempre dapat medyo nag-iisip ka kung paano i-market yung mga products mo para mabili yung products mo. Mababala yung puhunan dito kasi kailangan mo ng internet, tsaka mga camera at medyo savvy ka sa social media. So very low barrier to entry siya.
So ano yung next business na masabi mo? Number 3 naman is being a freelance graphic designer. Maganda yan. Kasi alam natin, especially today with social media, arami ng mga kumpanya on Instagram, on Facebook, etc. na kailangan nila parati nagpo-post ng art, 'di ba? Pati mga restaurant, kailangan nila magpagawa ng menu, ng mga advertising, 'di ba? Logo. Mga logo. Pero website. Pero so as a graphic designer, dapat syempre may skills ka. Although of course, mas madali na ngayon kasi may Canva na. Medyo parang ano yung tawag doon? Yung mga template sa canva.com. Parang Photoshop but friendly na kahit na hindi ka sobrang matalino, basta pag pinag-aralan mo lang, kaya mo na maging graphic designer, pwede mo na ibenta yung serbisyo mo. So low barrier to entry siya. So kailangan mo lang ng konting equipment like PC, software na bibilhin mo. Tapos kailangan mo mag-aral ng mga skills na pwede mo na matutunan online. Matuto ka sa YouTube or sa mga online tutorial. Graphic designer ka na. Of course, sometimes baka may mga ibang professional graphic designer na magrereklamo sa akin na hindi, ang graphic design mas malalim pa yung skill. Yes, pero pwede naman matutunan yan through online din. So may self-learning or meron siyang guided learning. So kung gusto mo mag-guided learning para mas maganda yung graphic design skills na ma-offer mo sa market, of course, additional puhunan yan sa learning time mo and sa tuition fee kung mag-enroll ka sa isang graphic design na mga short courses. Pero very low barrier to entry. Tapos, yung bayad sa iyo, pwede mo nang gamitin sa pang-araw-araw mo na pangkain, no? Di ba, Solo? Tapos yung maganda rin sa mga freelance na kunwari graphic design, kung naghahanap kayo ng kliyente, marami na mga website na nagpro-provide para mag-meet yung client at saka yung kayo. So, meron yung Fiverr.com, that's Fiverr.com or freelancer.com. Marami na rin mga website na ganito na kung may serbisyo ka bilang graphic designer, pwede mo i-advertise yung sarili mo, tapos yung mga naghahanap ng graphic designer o mga freelancer, doon na sila pumunta para makahanap ng mga freelancer katulad ninyo. Okay, so yung number 4 na marirekomenda namin is real estate broker. So napakagandang racket itong real estate brokerage, no? Kailangan savvy ka lang talaga sa paghahanap ng kliyente at ng mga nagbebenta, no? So matching to, matching game, no? Pero pagiging real estate broker, marami ding mga requirements yan tulad ng isang real estate broker license. So yun yung puhunan mo. Kailangan makakuha ka ng real estate broker license tsaka effort, no, ng transportation kasi syempre connecting to sellers and buyers, marami kang ikot-ikot na kailangan na puhunan yan, pero mostly effort and konting puhunan. Ang real estate broker, no, depende sa size ng transaction. Pag maliit yung mga transaction, pwede 3 to 5% yung yung commission mo, pero pag mga malalaki 1%. Pero yung 1% na yan, isipin mo kung nakabenta ka ng mga property na worth 100 million, edi may 1 million pesos ka na kaagad doon. Kung maliit lang naman yung property na benta mo, like mga 10 million, kung may 5% ka nun, 500,000 din yun. So, malalaki ho yung pwedeng kitain dito at maganda yung prospects ng pagiging real estate broker. Yung nga lang, kailangan ikaw mismo bilang isang real estate broker, meron kang innate selling, marketing, and tiyaga na skills. Ano po masasabi mo dito, Solo? So, masasabi ko lang, yun nga, sabi nga ni Morgan, medyo yung pinakamahirap nga sa real estate brokers, dapat magaling kayo mag-communicate at saka magaling kayo mag-serve, mag-servisyo para sa mga kliyente ninyo. Kasi syempre, maraming times, kailangan kausapan nyo yung kliyente. Kailangan makahanap kayo ng property, tapos marami kayong kliyente na kailangan i-tour sa property, kailangan medyo mabait. Siyempre, kailangan mabait kayo, kailangan presentable kayo, at dapat madali yung kausap sila at kausap yung parang owner ng mga property na binibenta ninyo. And yung kailangan na nga puhunan is ngayon, kailangan nyo na parang college course, parang 1 to 2 years ang ata, tapos take kayo ng brokerage exam. Pag pasado na kayo, may license na kayo, pwede na kayo magbenta, 'di ba? Yun nga lang, it's really a very personal thing to be a real estate broker. Dapat matyaga ka kasi marami mga sellers and buyers na iba-ibang ugali. So very human skills ito, no? So kailangan very savvy ka sa pagkilatis ng mga iba't ibang ugali ng tao. May mga sensitive, may mga bato ang puso, may mga iba low baller. So kailangan marunong ka i-manage yung mga, wag ka mapipikon kasi marami mga iba na gusto maging real estate broker pero mabilis mapikon sila sa mga kausap nila kaya hindi sila nag-chat tatagal bilang isang real estate broker. Kasi real estate brokerage, kailangan yung seller tsaka buyer, iba't ibang ugali yan. May mga mahirap na kausap na seller, may mga mahirap din makausap na buyer. But if magaling ka sa pakikipag-usap sa tao, you can succeed and milyunan ka agad to. Marami naging milyonaryo akong kilala mga broker na ganito lang yung ginagawa nila sa buhay. Tinalo pa nila yung mga ibang nagnenegosyo. Pero ito, very savvy sila sa human skills, no? Okay, ano yung next negosyo ma-recommend mo? Next na
negosyo is ride-share driver. Ano ibig sabihin ng ride-share? It's not necessarily Grab driver. Meron rin kasi Angkas driver. Meron rin Lalamove driver. Diba? Kasi marami ng mga software-based companies. Yung problema nga lang dito is mas may puhunan nga to. Depende. Kung magiging Grab driver ka, puhunan mo, syempre, kailangan may kotse ka. Angkas driver, puhunan mo, may motorsiklo ka. Lalamove driver, syempre, dapat may delivery truck ka. So, yung maganda nga dito is meron kang ang freedom of your choice to take on what clients you have. Service pa rin yun. So, and especially kung naging rideshare ka na, usually may mga companies na nga, katulad ng mga Grab, Lalamove, Angkas, na sila naghahanap ng kliyente para sa'yo. Kaya it's up to you na lang to accept. Yung syempre, kailangan nyo na lang is learn how to drive at saka dapat meron kayong equipment na ganito. Tsaka ang maganda sa ride-sharing app naman, kung sinasabi mo, ayaw mo may boss ka, ito wala kang boss. You can accept or decline clients, pero yun nga lang, may puhunan nito na medyo mas malaki kasi kailangan medyo may equipment ka talaga like delivery vehicle or passenger vehicle or motorbike na kailangan or pwede mong hiramin kung makakahiram ka sa mga kamag-anak mo or kaibigan mo para makapag-umpisa ng gintong klaseng mga racket, no? Pero very low barrier to entry siya. Tapos ito, very basic yung skills, ano? Hindi tulad ng mga ibang binanggit namin. Ito, marunong ka lang mag-drive at marunong ka mag-click-click sa cellphone na konting aral, makaka-take off ka na. Hindi mo kailangan ng human skills, hindi mo kailangan ng pagiging matalino masyado, kahit medyo normal lang, average ka lang na tao, kaya mo na gawin tong klaseng racket na to. Very low barrier to entry siya. So next naman natin recommend. Ang next naman recommend natin ay ang digital marketing. So ano masasabi mo sa digital marketing? Well, sa digital marketing, as we were talking about graphic design kanina, it's really still about yung making yourself available to mga companies, let's say mga Facebook pages, mga may mga small businesses na syempre wala silang masyadong budget para sa permanent na parang marketing officer kasi maliliit lang sila. So bilang digital marketing, parang consultant ka na tinutulungan mo sila para mag-isip ng mga marketing programs, 'di ba? Kung paano maging mas maganda yung mga ads nila, paano sila mas manonotice sa, let's say, sa Facebook, sa Instagram. So freelance work pa rin to, and pwede ka pa rin pumunta sa Fiverr or freelancer.com o mag-approach ng mga Facebook page na maliliit o mga ibang small businesses na pwede ka tutulungan mo sila paano mag-market. Siyempre, dapat marunong ka rin paano mag-market, pero wala masyadong puhunan to. 'Di ba? Kasi sa brain power yung kailangan dito at saka yung creativity ninyo. At naman, ang next natin ay translation service. So, sa translation service, ito ang skills, ang barrier to entry nito is yung personal skills, So, when say personal skill, kailangan innately meron kang skill na pag-translate sa isang lingwahe na may demand, no? So, usually mga may demand na lingwahe, whether it's Mandarin or mga European languages, Japanese, o yung mga foreign languages na mataas yung demand at mataas yung bayad, pag marunong ka mag-translate into these languages na very seamless or in a very expert way, hindi mo kailangan ng puhunan dito. Kailangan mo lang konting equipment, konting computer, tsaka cellphone. Pwede ka na maging maging online translator at maraming magbabayad sa iyo, or pwede rin sumama ka like sa may kilala ako, magaling siya Mandarin at Chinese, tapos kaya niya Tagalog diretso sa Mandarin, hindi na yung Mandarin to English, diretso sa Tagalog, to Chinese agad. Pero nag-aral lang siya dito sa Pilipinas, pero natuto siya. Ngayon, ang dami niyang racket, whether sa events, or minsan sa mga kaso sa korte, yung mga foreigner na galing Taiwan o China na nagkakaroon ng problema dito, siya yung naging interpreter sa korte. So, araw-araw may trabaho siya. Meron naman akong kilala, magaling siya mag-Nihongo, Japanese naman. So, siya naman yung naging translator ng mga Hapon dito sa Pilipinas, whether physical or online. So, marami mga klase mga racket kapag translator service ka. Pero syempre, pipiliin mong aaralin na lingwahe yung may demand. Pero kasi minsan yung iba, gusto nila mag-aral ng mga lingwahe na dahil social lang. Halimbawa, gusto nila mag-French. Pero syempre, hindi kasing laki yung demand ng French translation service dito sa Pilipinas kumpara sa mga languages na mas maraming kliyente. So, dapat kung pipili ka ng lingwahe na for translation service na aralin mo, yun lang yung puhunan mo, pag-aaral na kailangan piliin mo yung mga lingwahe na may demand. So, ano po masabi mo sa dito? Siguro, yun nga. Make sure na pag magiging translator ka, ito yung mga, siguro naman in demand. Kasi syempre, kung sasabihin mo, gusto mo matuto ng Spanish, pero wala naman masyadong mga Kastila dito sa Pilipinas, mga gamit mo, or mabebenta mo ang serbisyo mo, syempre, magiging mahirap yun. So, siguro ma-recommend ko, mga sikat, Mandarin, Chinese,
or Korean, 'di ba? Siyempre, tas not necessarily na porket naging translator ka lang, magtatrabaho ka lang sa mga document or mga business meeting na magta-translate ka lang. Meron na mga sabi nga ni Morgan na mga additional racket. Pwede ka nga maging host eh. May mga kaibigan nun ako na natuto mag-Mandarin at marunong sila mag-Tagalog at mag-English. So sila yung kinukuha bilang host sa mga event ng mga Chinese Association o mga Korean Association. Kasi gusto nila yung tao na pwedeng pag sa mga event nila, na naiintindihan nila at saka naiintindihan nila ng mga bisita nila, syempre. So, marami mga racket at saka, yun nga, pwede ka maging self-made nga dito sa translation services. Next, ano yung meron tayo? The next natin is home care services. So, anong alam mo dito, Solo? So, usually ang home care service nga is, well, sikat nga to sa Pilipinas, pero usually, very individual, one-to-one lang yung nandito sa, alam natin sa Pilipinas. Like yung mga OFW, nagiging nurse para sa mga tatanda, sa mga bahay nila. Mga midwife. Mga midwife, yun yung very small version nito. Pero may much larger version nito. Kung ikaw mag-organize ng home care service, kung marami ka ng mga kilala ng mga midwife, tapos ikaw yung naghahanap ng mga kliyente, ikaw na yung pwedeng nag-run ng negosyo na to, yung puhunan mo nga lang, yung mga tao na hahanapin mo at saka yung syempre yung skills mo na makahanap ng kliyente. Tsaka pag sinabi natin home care service, hindi lang yung pag-alaga sa tao, pero overall home care service like yung mga running errands, tasks, repairs ng bahay, ikaw na yung nag-aalaga para sa isang tao. So para kang overall housekeeping plus healthcare combined, no? So home care services to usually ang mga nag-a-avail nito yung mga seniors na medyo may kaya, na wala nang ibang nag-aalaga sa kanila pero may pera naman sila. So kaya nila mag-hire ng mga overall home care services, ano. So yun yung mga types of business na yan, no. Next, ano naman yung next business na ma-recommend? Next naman is online teaching. So alam natin dito sa Pilipinas, teachers can be considered underpaid, pero all over the world, may mga people from China, people from Korea, people from Japan, they're trying to learn English nga. And may mga websites nga to basically be an online English teacher. And very simple lang to. Kailangan mo lang ng internet at saka kailangan mo lang yung, syempre English nga yung language, which dapat siguro alam ng lahat ng Pilipino kung ano yung English, di ba? At saka kailangan lang nila turuan ang mga people from China, from Korea, and from Japan how to speak English. At yung mga lessons nila can be so basic as yung mga basic grammar at saka conversation lang. So it's something na you can do on your own time, freelancer ka, pero may mga websites nga where you can really earn some money just staying at home. So just talking to someone, di ba? Maganda yan kasi yung online teaching, especially sa English, yun yung pinakamalaking demand right now. Pero kung aside from English, kung meron ka pang other skills, marami rin nagpapa-online teaching. Minsan online tutoring sa mga batang abroad, whether it's mathematics, science, and other things na pwedeng turuan nyo sila. Kung medyo specialized tutoring to sa mga colleges, kung pwede nyo silang turuan ng mga advanced mathematics, marami din naghahanap ng mga tutors. So, ever since nung bata pa ako at bata pa kami, marami mga tutorial houses, dati wala pang online. At mabenta sila, parating maraming tao doon. So, ngayon, with the online, hindi na sila kailangan pumunta sa isa pang separate house. Pwede na silang umuwi kaagad at maghahanap na ng online tutor. At hindi sila confined doon sa mga available talent sa bayan nila. Pwede na sila outsource sa kahit saan, no? So pwede mong turuan ng isang Amerikano, isang Briton na bata ng mathematics or science, or kung ano naman siya, Koreano, Hapon, naghanap siya ng English learning, pwede mo siyang turuan through your online platforms, no? Marami namang online platforms na mahanap mo sa internet. So ano yung next na ma-recommenda mo? Ang next naman is also another online skill, online bookkeeping. Ganda yan, accounting. So kung may skills ka sa accounting, marami nga mga small businesses, mga very small, other small businesses nga na syempre nahihirapan rin sila to keep their own in-house accountant. So kung marunong ka mag-bookkeeping, pwede nyo silang tulungan at i-offer yung services nyo sa bookkeeping. So even online bookkeeping is not necessarily just related to the Philippines, but you could also market nga anywhere in the world. Accounting naman is more or less the same anywhere in the world, di ba? Oo, tama yan. Kasi when you have accounting skills, you can be the backbone support wherever you are. So kung maraming mga kliyente overseas, naghanap sila ng mga outsourced na mga accountants na aayusin yung mga libro nila. Usually mga medium-sized companies yan, ano? Kasi sila yung mga walang full-time na mga accountants or yung mga small companies outside or even within the Philippines na naghahanap online ng mga online accounting, bookkeeping services kasi hindi nila kaya mag-maintain
maintain. So, naghanap sila ng isang tao na marami ng kliyente or naghahanap ng maraming kliyente para ayusin yung kanilang mga bookkeeping services. So, kailangan may skills ka sa accounting dito. So, kailangan accounting graduate ka or something, or kung mag-aaral ka ng accounting, pwede mo gawin tong klaseng service. And ito ang pinakamadaling service na or pinakamadaling business na gawin, cleaning service. So, ang puhunan dito, syempre mga cleaning materials and chemicals. Pero syempre, very basic lang ang skill nito. Marami mga online sa online naghahanap ng mga cleaning service, whether sa mga bahay, office, or sa mga whatever warehouse or mga lugar nila. Cleaning service is always in need, parang mga janitorial services yan na pwedeng on-call, so, or meron din by contract, yung mga building association naghahanap na ikontrata yung janitorial services sa isang cleaning service na katutukan at bantayan yung kalinisan ng mga building nila. So, kailangan mo lang mag-organize ng mga tagalinis. Napaka-basic skill ito. Sobrang kahit bata kayang maglinis ito, pero syempre bawal ang bata kasi child labor ho yan. Kailangan medyo mga adult working na ang dapat i-hire mo. Pero what I'm trying to say is kahit bata, naaral na ang paglilinis. Siguro yung advanced cleaning skills lang, no? Ano pa masasabi mo dito, Solo? Well, yun nga, yung maganda nga sa cleaning services is everyone needs it. Especially today, mas marami ng mga condo. As we know, like let's say yung mga SMDC, very small condos, very busy yung mga tao. These days, sobrang busy ng tao na they have no time to clean even kahit na maliit lang yung condo nila. So, gusto nila maghanap ng tao or serbisyo na matatanggal yung headache na yun na day-to-day na pag uwi nila, malinis na. Yung problema nga lang dito is very trust-based kasi syempre, yung mga tao na to, they're trusting you with their home, their condo, baka kung ano mawala, and kung may mawala man, sira ka na, di ba? So, pero if you get to do it right, kung makahanap ka ng mga kliyente, kung i-market mo sa sarili mo sa Facebook, sa Instagram, etc. Tapos may mga kaibigan ka or may mga tauhan ka na can go around and clean, yun nga, maliit nga lang yung puhunan, pero it can be very sustainable. Kasi kung maganda yung trabaho nyo let's say, sa isang condo, for sure, every day or every week, kukunin ka na ng condo na yun, ng tao na yun. And baka i-spread pa niya sa mga kaibigan niya. So it's a business that could definitely grow with you as long as you're always keeping the trust ng mga kliyente ninyo and as long as you're still doing a good job, diba? So, one key takeaway sa mga binanggit namin ng mga negosyo, may mga iba magsasabi, parang ang dami namang kailangan skills, kung hindi naman puhunan skills, no? So, alam mo, kung magne-negosyo ka, mas marami kang skills required kaysa mag-i-empleyado ka, no? So, sa empleyado, may mga sinabi kami mga in-demand skills, pero pag isang magne-negosyo ka, you need more skills, ano? So, hindi siya mas madala, in fact, mas mahirap siya, kasi pwede mong subukan na wala kang skills, bara-bara na lang, bahala na. Pero syempre, pwede kang makachamba sandali, pero kung masustain mo, syempre highly, nasa yun, tingin mo ba yung chances na bara-bara na lang at walang skills, magtatagal? Nasa yun, pero sa aming experience, yung mga bara-bara, marami sa kanila, or halos, in fact, lahat ng mga kilala ko nagbara-bara lang, wala nagtagal, lahat nawala, nalugi at syempre, bumabalik sa pagiging empleyado kasi syempre, pag ang pagiging negosyante is requiring you to have more skills, more stress, and sinasabi mo, mas marami kang oras, mas hawak mo yung oras mo. In fact, 24/7, yung utak mo busy na kasi ganun ho ang buhay ng negosyante. Wala kang oras na halos para sa sarili mo. Nagbabakasyon ka kasama pamilya mo, gulong-gulo isip mo. Pero kung empleyado ka, pag naka-leave ka, wala ka nang iisipin. So, iba yung buhay ng isang negosyante. Pero dahil in demand na maraming mga nagko-comment na magsabi kung pag-usapan ng pagnenegosyo, ito yung mga nabuo namin mga low risk na businesses na pwede niyong umpisahan para pwede na kayong kumita agad. Ano pa masabi mo, Solo? Yun nga, with regards to being an employee at saka maging negosyante, yung maganda sa employee is medyo sure na yung income mo. Every 15th and 30th of the month, may papasok kang pera. Plus, bilang isang empleyado, technically speaking, lahat ng mga kailangan mong gawin, sinasabi na sa'yo ng manager mo, ng supervisor mo, ng boss mo, sinasabi niya, ito, 1, 2, 3, 4, 5, yan yung kailangan mo gawin today. May plano na. May plano na. So, ikaw, gagawin mo na lang. Bilang negosyante, ikaw yung gagawa ng plano at ikaw pa yung gagawa ng mga tasks. At kailangan ka rin maghanap ng mga tao na reliable rin. So, katulad nga sabi, mas maging stressful nga yung magiging negosyante. Pero if it's in your heart, it can be very fulfilling. And you can also find it very happy. But it depends nga. If you're willing to take on the stress, kasi there will be times na may sleepless nights ka. Pero kaya nga, yung mga recommend namin, yung mga
sabihin ko, hindi naman pinakamadaling negosyo, pero at least yung negosyo na pag pinasukan nyo to, siguro naman hindi kayo masusunog ng sobra-sobra kasi wala naman kayong masyadong linabas na puhunan, kundi yung puso nyo lang at saka yung oras nyo lang, diba? Konting puhunan sa equipment, sa pag-aaral, pero mostly yung puso at effort ninyo. So yun yung mga nire-recommenda namin businesses na kaya nyo umpisahan agad. Ngayon naman, kung di mo kailangan ng pangkain araw-araw, meron naman mas high-risk businesses na pwede nyo pasukan. Pero kung may pamilya kayo na kailangan nyo pakainin, nasa sa inyo yun kung gusto nyo pumunta sa high-risk. Kasi when you say high-risk, 99% magfe-fail. So, kung di mo kaya pakainin yung pamilya mo kung walang kita yung negosyo, syempre hindi masyado recommendable yung high-risk businesses, ano? Usually yung mga high-risk businesses para sa mga medyo hindi na kailangan ng pangkain araw-araw at kaya nang tumaya at mawala ang kanilang mga puhunan. Ganun ang profiling ko sa mga high-risk businesses, yung hindi nila kailangan magpakain ng pamilya at kaya nilang mawala yung puhunan nila at makakakain pa rin sila araw-araw. So ito mga low-risk businesses na nabuo namin. So sana nakatulong at nakakabigay ito ng mga ideas sa inyo kung gusto niyo mag-start ng maliit na negosyo. Sana na-inspire kayo dito. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.